Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang tungkol sa ayuda program ng gobyerno na according to Ted Filon, ang administrasyong ito ginawang uto-uto ang taong bayan. Despite sa sinasabi ng administrasyon na gumaganda ang ekonomiya, nag-i-improve ang buhay ng mamamayang Pilipino, bakit siging kabigay ng ayuda na mas malaki pa ang budget ngayon ng ayuda kumpara noong panahon ng pandemic? Grabe. So ito, pakinggan natin ang komentaryo ni Ted Filon sa kanyang programa plus kay Pinoy Views and Opinions. Ito, isa sa pinaka-paborito kong DDS vlogger. Then mamaya, dagdagan ko na rin ang aking reaksyon. Agosto 9, ngayong taon, nagbigay po ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa umano'y pagganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Pagdami ng trabaho para sa mga Pilipino. At alam niyo yung mga data nila mga kababayan? Gaya lang din yan sa mga survey nila na tumaas daw ang rating ni Ngag-Ngag at Tinatamba. Kung kaya nilang manipulahin yung ratings nila mga kababayan, ano pa kaya yung pinagmamayabang nila? Nataliwas mga kababayan sa nararamdaman ng ating mga kababayan. ang pagbaba ng antas ng kahirapan. Ito ang bahagi ng Kung bumaba ang antas sa kahirapan, bakit panay ayuda kayo? pahayag ng Pangulong Junior. Dayon yun. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi Nam. Ganyan siya. ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, Magagandang balita. May magandang balita pa ba ngayon? our economy grew by 6.3% Wow! Grew by 6.3%. compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. Sinong nag-survey niyan? Okta Research. Suki ninyo na halos umabot na ang inyong rating sa kisame. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Buhay pa pala yung Build Better More. Yung pinalit nila sa Build mga kababayan, di ba ang sabi? Zero foreign assisted project. Okay. So, gumagandang ekonomiya. Dumadami ang trabaho. Bakit ang ayuda nag-increase? Walang infra. Napunta na sa ayuda. Siguro yung mga kababayan, yung kinuntinyo nila, yung mga pending na proyekto ni dating Pangulong Duterte na lalagyan na lang ng pangalan ni BBM. June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record. Oh, lowest on record. Tapos, bakit panay kayo bigay ng ayuda? Correct. Parang taliwas, di ba? For the last 2 decades. Sinong inayudahan nyo? Baka mga Over politiko. 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Alam kayo ni BBM yung pinagbabasan niya? Parang Baka flood katulad control ng projects Liga, lang din yan. Yung pinagsasabi niya 5,500 flood control, tapos bumaha, tapos hinanapan. Nasaan? Hindi alam kung saan. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Budol na naman. Ang lahat na ito ay Ay, budol. patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty Abot rate kamay also na. dropped to 15.5%. Oh, bumaba daw sa 15.5% ang poverty rate. Bakit ang sabi ninyo na aayudahan Okay, speaking of poverty rate, yung data ng gobyerno, yung galing sa Philippine Statistics Authority, taliwas doon sa resulta ng survey ng SWS. Ito, matagal nang ginagawa ng SWS yung pagsosurvey sa quality of life ng Pilipinos. Itong third quarter of this year, tumaas. 59% sa mga na-survey nagsasabi na pobre sila, tumataas. Pati yung bilang ng nagugutom na Pilipino, tumaas. 22.9% ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger for the last 3 months.
So ano yung pinagsasabi na gumandang ekonomiya, bumaba ang poverty rate, bumaba ang unemployment rate. So magkaiba ang data ng gobyerno at saka doon sa credible survey group, yung SWS. Okay, tuloy natin. Nyo ang kalahati sa pamilyang Pilipino ng populasyon sa Pilipinas. Kung 15% lang naman ala ang poverty rate. Yan ang sinabi talaga nila mga kababayan eh. Kalahati daw sa pamilyang Pilipino makakatanggap ng ayuda. Eh, ang tanong, nakatanggap ba kayo? Kung may 2 tao, isa sa kanila may ayuda. Wala nga kami kilala nakatanggap ng ayuda. Which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty. And only 10.9% of Filipino families remain poor. Kung totoong gumaganda po ang takbo ng ekonomiya, Okay. dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng sapat na kalidad ng trabaho Bismillah. at nababawasan ang mga Pilipinong mahihirap, bakit lumalabas sa pinakahuling pagtatanong ng social Kasi yung ano nila, Yan, yung social mga datos weather nila, station. variable yan. Ewan na natin kung sinong matalinong gumawa niya. For sure, budol na naman weather yan. stations na mas maraming Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Oh, yun. Third quarter yan. Ginawa ang survey nito lamang buwan ng Setyembre. Mm. 59% Yan. of Filipino families rated themselves as poor o katumbas ng 16.3 Million. milyong pamilyang Pilipino. Sabi ni Gado nakahaka. Sinabi rin po sa pag-aaral na sa 59%, 9.1% sa mga pamilya ang nagsabi na sila ay ngayon lang nakakaranas ng hirap. See? Nadadagdagan ang mahirap. Si BBM ang tatanungin, ang ganda na ng projection ng ating ano, ang layo na ng ating narrative. Bismillah. Ito'y katumbas ng 2.5 milyong mga pamilya. Habang 2.3 milyong mga pamilya ang nakakaranas ng madalas na hirap. Habang 11.5 milyon ang laging mahirap. BBM, nasaan yung datos mo? Oh. Iba ang sinasabi ng Pangulo at ng ating pamahalaan sa totoong Nangyayari. nararanasan ng mga Pilipino. Yes! Kumusta sa inyong mga lugar, mga kababayan? Gumaganda ba ang takbo ng buhay? Nababawasan ba ang mga pobre? Nababawasan ba ang nagugutom? Ako, dito sa amin sa Mindanao, ang daming nagugutom, lalo na sa mga tribal areas. Kaya salamat sa inyong partnership sa ating YouTube channel. At least nakakatulong tayo sa Talandig Tribe, yung isang community, yung Tent City, na nakakakain sila. Yung mga bata nila, mga nag-aral, 62 school children, may libreng balon para hindi kumakalam ang tiyan pag nasa eskwelahan. So ituloy natin. Ang tawag dyan, budol. Ang ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Kongreso ay naglalaan ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan taon-taon para sa pagtulong daw sa mga mahihirap na Pilipino. Ayuda. Na Wala na nga infrastructure, mga kababayan. Kahit ayuda na lang ang focus. iangat nga ang antas ng kanilang pamumuhay. Dahil mag-e-election eh. Yun, eleksyon. Tinaasan ng small Oh, eto ha. For next year, ito mga kababayan ha. Napakabulot tayo dito sa ano ha. 591 billion para sa ayuda. Dinagdagan pa. committee ng Kamara ang pondo para sa mga ayuda sa ilalim ng panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico, aabot sa 295.23 billion pesos ang ilalaan para mapalakas ang social services 295 additional yan ha sa 591. Pakinggan nyo, grabe. pakinggan nyo. at social safety nets at mapatatag ang seguridad sa pagkain. Nilinaw naman ni Ko na ang bagong pondo ay hiwalay pa
sa 591.8 billion pesos. Hiwalay pa sa 591 billion pesos. Hindi na kayo nakontento sa 591 billion. Swilyo. Dadagdagan ng 295. Ang total po mga kababayan para sa ayuda next year, 886 billion pesos. Wow. Halos Grabe. 1 trilyon na po mga kababayan. Yung panahon ni na dating Pangulong Duterte, yung kanyang umpisa pa lang. Ang budget ng buong Pilipinas na yan ha, sa lahat na naggastos sa buong Pilipinas, nasa 3 trilyon lang. Oh, mga ganyan more or less. Tapos, Okay. So, grabe no? For next year, 886 billion ang para sa ayuda. For this year is nasa 450 billion if I'm not mistaken. Grabe! Ayuda Nation. Ayan, yan ang tanong ni Senator Pimentel sa budget hearing. Are we becoming an Ayuda Nation? Okay? So, ano ba yung ayuda? Nakakatulong ba sa mahirap? O lalo lang natuturuan yung maraming kababayan natin na maging tamad? Kasi maghintay na lang ng ayuda. Grabe, kailan ba magigising ang ating gobyerno?